Good day everyone, this is Justin Espalambergo, your real estate agent. 2024 na, mag-update naman tayo dito sa Pagsibol Village, Southwest, dito sa Naik, Cavite. So, pakita ko sa inyo kung ano ng progress na nangyayari sa site. Tapos, syempre, papakita ko sa inyo itong model na to na 10,000 reservation lang at nasa 9,000 lang ang monthly amortization sa Pag-ibig. Meron na itong provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath at semi-complete upon turnover. So ano pa hinintay natin? Let's unlock your dream home. Start na po natin yung ating site update dito sa Pagsibol Southwest po. So napansin nyo po yung model unit natin, napakaganda. Ito na po yung pinakakabuuan ng subdivision. So unahin na po natin yung pinaka-unahan ng subdivision. So ito po yung pinaka main gate ninyo, or dito na po itatayo yung pinaka gate, parks and playground gate, tapos yung outdoor gym nila. Yan, dito po itatayo yung bandang unahan. Tapos may mga bakod na po siya, napansin nyo sa bandang unahan. Tapos maglalagay din po sila dyan ng malaking parks and playground. So mapapansin nyo na po doon sa ating mga bahay, almost finished na po lahat ng mga bahay dito sa Pagsibol Southwest. Napansin nyo po, lahat po ng mga bahay is malinis na, may kulay na, at yung kalsada po is tapos na po. So, malapit na po yung pinaka turnover dito sa Pagsibol Southwest. Napansin nyo rin po, ayan po, binubungkal lang po yung lupa para dito sa ating chapel. So, yun po, magtatayo po dyan ng chapel sa lugar na yan. At napansin nyo naman po, yung gawa natin dito sa Pagsibol Southwest is napakaganda talaga. Tingnan nyo kung napaka-uniform ng pagkagawa ng mga unit nila. So ito po ang update natin dito sa Pagsibol Southwest. I hope nagustuhan nyo ang update natin dito. So punta naman po tayo doon sa ating model unit para makita nyo yung actual turnover ng mga bahay na to. So yun na po, nakita nyo na yung update dito sa Pagsibol Southwest. Diba napakabilis nilang gumawa ng bahay dito dahil nga cash in place yung paggawa nila ng bahay. Napakabilis nilang i-deliver yung mga bahay sa inyo. So nasa more or less 3 to 4 months mapapasoy na itong bahay na to. Ganun lang po kabilis dito kumuha ng bahay sa Pagsibol Southwest. So ayun na po, nakita nyo na po yung ating update sa ating Southwest. So papakita ko naman sa inyo kung ano ba yung marireceive mong bahay sa halagang 10,000 pesos na reservation fee nga at nasa 9,000 plus po na monthly amortization sa Pag-ibig. So ito na po siya. Ito po yung pinaka-model natin. So this is 54 square meter po yung lot area niya. So mula po siya doon sa may firewall sa gitna na itong duplex na ito, 2-story duplex. So hanggang dito po siya sa gitna ng property na to. So meron ka pa pong parking space para sa magiging kotse. More pwede mo extend to in future. Pwede mo may tindahan or another kwarto. So tara, dito tayo. Pakita ko sa inyo yung kabuuan ng property. So ito nga po siya, dire-diretso po yan. Dito na rin po matatagpuan yung Poso Negro natin dito sa likuran. So sementado na po itong part na to. Pwede mo na nga extend for your laundry space. So ito nga po dito ito po yung phase 4 natin eh. So mapapansin nyo na dito na rin po yung pinaka parks and playground nila sa area na to. Yan. So dito po sa phase 4 marami na po nakatira. So nandito lang po nakatayo yung model unit natin. Napapakita ko sa inyo. So ito nga po, makita nyo yung gilid ng bahay niya. Painted na po siya at lahat po ng mga bintana natin dito is aluminum encased windows na po siya. Yan. Pansin na diba ang ganda niya. Sa lumang model natin, jalousie pa. So dito po sa bagong model natin dito sa Pagsibol, aluminum encased na po siya. So ito na po sa pinaka-facade natin. Mapapansin nyo dito sa Pagsibol, napakakulay ng mga bahay dito sa Pagsibol. So makakapili ka niya na reservation nyo, makikita mo na kung anong bahay yung ibibigay sa'yo or anong kulay ng bahay na ibibigay sa'yo. So facade natin, pansin nyo po, ganun din po siya, aluminum encasement po rin siya na sliding windows. Yan, sa unahan, sa baba, at saka sa taas. Dito naman sa gilid, awning type yung nasa baba, tapos yung nasa gilid nyo po, fixed window po siya na aluminum encasement. So
Tuloy po tayo dito sa loob. So, upon entering po, bumungad sa iyo itong napakalapad na pintuan na to. This is a flush metal door or gawa siya sa bakal. So, diba? Tibay na matibay ang mga materials na ginamit nila dito. Yung hamba natin dito, ganun din po, bakal din po siya. Siyempre, meron po tayong cement owning para di masyadong nababasa itong napakagandang pintuan na to. So, tuloy po tayo. So, ito na po ang actual turnover natin for the Pasible model. So, napansin nyo po, ang ating walls is white na po siya or naka-skim coat na po siya. So, pipinturahan nyo na lang siya ng first layer ng pintura. Kung anong gustong theme nyo doon sa bahay na makukuha nyo. So, ito na nga po yung pinaka-living space mo. Maluwag po siya. Tapos yung ceiling natin dito, napapansin nyo, flat na flat po siya. Naka-skim coat na rin po ito. Dahil cast in place nga po yung bahay. So, wala tayong mapapansin mga poster sa gilid. Dahil ang buong pader mo dito ay pinaka-poste mo na or buhos talaga siya. So, isang idea po na pwede mong gawin pag naka-turnover ka na itong side dito sa staircase. Itong staircase na po is gawa siya sa bakal. Pati po yung mga step niya is gawa rin po siya sa bakal. So, pwede mong gawin, pwede mo i-close to, lagay mo dito yung TV, tapos storage area, yung pinaka-ilalim na itong staircase na to, di ba? Okay na okay siya. Dito sa babang bahagi ng ating staircase, so sa first two step natin kasi is buhos siya. So, pwede mo na lang palagyan ng vinyl tiles sa area na to. So, di ba? Ang lalagay mo na lang dito is yung sofa mo na lang tsaka yung table. So, moving here dito sa medyo gitnang bahagi ng bahay, dito mo pwedeng ilagay yung pinaka-dining space mo. So, di ba? Maluwag siya. Ganun din siya sa living space. Maluwag po siya. Tapos, ito nga pa yung pintuan. Pinakita ko sa inyo kanina, doon sa may gilid. Pwede mo extend na lang yung bahay na to. Itong pintuan na to is flush door siya o gawa siya sa kahoy. Tapos yung haba niya naman po is gano'n din po. Dito naman tayo sa ating toilet and bath. So medyo pagpasensyahan niyo, medyo madumi yung toilet and bath natin dito. Pero upon turnover po, ganito siya i-deliver sa inyo. Yung walls natin, painted na, naka-tiles na po siya. Painted na rin yung walls natin sa gilid. Itong naka-tiles dito sa may shower area, mataas po siya. So, lalagyan pa po nila ito ng shower head. Di lang nila nilagay dito. So, yung flooring po natin dito is naka-tiles na rin po siya. At ang pintuan po natin dito is PVC po or gawa siya sa plastic. So, iwas tayo sa bulok. Sa mga accessories natin, sa toilet with water flush natin or water closet natin, meron po siya at meron tayong wall hang lavatory sa area na to. So, ito po kalaki yung pinaka-space mo for the toilet and bath dito sa Pasible Bridge. So, moving here, dito sa ating kitchen. So, sa ating kitchen, extended na po siya. Yung dating model po namin, close po ito. So, ikaw pa magpapa-extend. So, dito po, sa bagong model natin dito sa Southwest Village, may extended na po yung pinaka-kitchen nyo. Yung pinaka-kitchen nyo, buhos na rin po ito. Naka-tiles na rin po yung pinaka-laboratory, yung pinaka-kitchen sink nyo. Naka-tiles na siya. Yung laboratory po natin dito is stainless steel sink na po siya. At meron po tayong mga pintuan dito sa baba or base cabinet na gawa naman sa PVC. So, iwas siya sa bulok syempre. Yan ang kagandahan pag PVC yung pinaka-cabinet mo sa baba. So, ang kulang mo na lang dito syempre yung mga overhead cabinet na ilalagay mo dito. Syempre, insulated naman po yung pinaka-ceiling natin dito. So, ipapa-close mo na lang yan. Tapos, syempre, yung mga overhead cabinet mo, pwede ka pa nga maglagay ng island dito sa area na to, di ba? Okay na okay. So, moving naman tayo doon sa ating second floor. Papakita ko sa inyo kung ano yung actual turnover for the second floor. So, moving here sa ating staircase, di ba? Napansin yung staircase natin, malapad siya. So, ample yung space mo. Kung may makakasalubong ko sa area na to, wala kang magiging problema. Tapos, yung pinaka-step niya, malapad naman po siya. Kasyang-kasya yung paa ko size 8. So, wala akong naging problema sa pag-apak dito sa staircase na to. So, usually, di ba, pag nag-second floor na tayo or dito sa second floor, lalagyan na natin ng room or divider sa area to. Magiging madilim siya kung wala yung bintana. So, meron tayong bintana dito. Kaya, okay na okay. Kahit nakapatay yung ilaw sa umaga, hindi mo na kailangan mag-open ng light para lang dumaan sa hagdanan mo. So, ito na po yung pinaka-second floor natin. So, unahin ko na po yung dito sa likod na bahagi ng ating second floor. So, ganun din po siya. Ang walls natin, katulad ng nasa baba, is buhos din po siya. At meron nga po tayong nakaredy ng mga butas
for the window type aircon. Tapos yung mga bintana na pinakita ko sa inyo kanina, yan po siya. Aluminum sliding windows po tayo. Tapos sa likod na bahagi, ganoon din po, meron din po tayong bintana na makikita nyo yung pinakabubong nung extension ng kitchen at nung toilet and baths. Yan po yun dito sa likod natin. So, isang room po dito. And then, dito naman sa kabilang side, pwede mong lagay dito yung pinaka-master bedroom mo. Yan, ito po, sa side na to. Malaki po yung space na to. Kahit isang queen size bed, palagay ko, kasya dito. May space ka pa kabilaan. Tapos, yung mga electricity pala natin, yung mga switches natin, naka-ready na rin siya upon turnover. Tapos, napansin nyo naman, yung ceiling natin, meron na tayo, insulated na po siya. So, papalagyan mo na nga lang po yan ng ceiling. At syempre, ang kagandahan dyan, hindi ganun kainit pag meron kang insulation na katulad yan. So, ito na po yung pinaka-second floor natin. Ganun din po, may butas din tayo for the window type aircon. So, ito na po yung pinaka-second floor natin. So, punta naman tayo sa part na gusto mong malaman. Magkano ba yung bahay dito sa Pagsibol Village? So, tara, tingnan natin. Yan, excited ka na ba malaman yung price na itong Pagsibol Village nito? So, yung price na po, ipa-flash ko na lang po dito. Yan, napansin nyo, di ba? Ang baba lang ng ating reservation fee, 10,000 pesos lang po. Or talagang 10,000 pesos at full or yung lahat ng requirements natin ipapasa nyo kasama ng ating reservation fee, mare-reserve mo na itong bahay na to. So, kung gusto mong malaman yung requirements natin for the OFW or tsaka sa mga locally employed, kindly PM us dito sa link sa baba. Ayan, click nyo lang po yung link sa baba sa description. Yung unang link po dyan sa description. Pag click nyo po yan, diretso na po yan sa aming messenger. Sasend ko na po kung ano yung mga requirements na kailangan para ma-avail mo tong bahay na to. So, dito na po magtatapos yung video natin. Kung nagustuhan mo tong property na to, kindly like this video, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.